Breaking news po nilabas po ng balita ito po, The Manila Times. 7,000 strong force to arrest Duterte. Interpol issues red notice versus ex-president. Duterte, huhulihin talaga. Huhulihin. Huhulihin mo yan talaga pag mayroong warrant of arrest. Ayan. Diba? Yun naman talaga eh. Ayan ho yung totoo. Huhulihin talaga si Digong Duterte, si Bato de la Rosa at iba pang mga nasasangkot sa International Criminal Court. Crime against humanity. Sa oras na lumabas po ang warrant of arrest. Kasi itong nakaraang weekend, mainit na pinag-uusapan ng warrant pero wala pa hong kumpirmasyon. Walang kumpirmasyon sa mga abogado ng mga biktima na complainant sa ICC. Wala rin hong kumpirmasyon mula sa ICC sa ngayon itong oras na ito, mamaya magkaroon ng pagbabago. Wala rin hong kumpirmasyon sa side ng Philippine Government, Philippine Authority, yung warrant of arrest na pinag-uusapan. Ito'y pumutok at nagkaroon ng sapantaha kahit tayo kung sabi ko, tumatakas na ba ito? Ano bang nangyayari dito? Kasi nagpuntahan sila sa Hong Kong. Okay? Hindi natin alam kung kailan babalik sila. Babalik pa ba sila o hindi? Hindi natin alam yun. Bahala sila. Okay? Ganito yan eh. Para po sa inyong kalaman. Huwag natin kalimutan Lagi ko sinasabi ito nung araw pa. Pilipino po, mga Pilipinong biktima ng crime against humanity. Ang complainant, mga kababayan natin, ang complainant before ICC. Okay? Ay halos na nga ito eh. Ilang taon ito? 8 taon na. Kung yung mga gugunita, 2017 pa nag-file ng kaso ang mga Pilipinong biktima ng war on drugs ni Digong Duterte. Hanggang ngayon, wala pang linaw. Yun pong mga biktima, mula nang siya ay mayor pa, mula ng 2016 na siya ay presidente hanggang 2022, lahat po yan naghahanap ng katarungan. Halos mag-iisang dekada na. Kasi ngayon, 2025 na eh. Eh di ba 2026 nag-umpisa yan? So next year, 1 dekada na. 10 years na. Sa totoo lang, huwag kayong magagalit sa akin kung naintindihan lang ninyo ang issue. Ako, naaawa na nga ako, nababagalan ako dito sa ICC. Kasi until now, wala pang linaw. Sa kabila ng 8 years na yung kaso, 10 years na po yung complainant ay yung pagharap ng reklamo, halos 8 taon na. Yung mga insidente ng karahasan, 1 dekada na. Pero wala pa hong kaliwanagan. Again, ang mga biktima rito ay mga Pilipino na siyang complainant, silang nagreklamo. Karapatan nila yon. Parte ng due process. Nung panahon ni Duterte, took hangover double barrel operation, patay dito, patay doon. So walang due process. Ngayon itong mga biktima hindi gumante. Hindi nila nilagay sa kanilang kamay ang ating mga batas. Nagpunta sila sa korte. Wala silang tiwala sa Philippine Court, sa ating mga otoridad noon, kaya sila nagpuntahan sa International Criminal Court. Kasi ng mga panahong yun, member tayo ng ICC. Umalis lang man tayo dyan, 2019 Di ba? Pasok na pasok. Ngayon, nagpapanik yung iba dahil sa issue ng warrant, wala pa po. Wala pang linaw. Kahapon, nagpapanik na naman yung mga DDS vlogger dahil meron daw deployment ang mga pulis sa Davao. Kasi ngayon, huwag niyong kalimutan, kahit po saan lugar, may mga nakadeploy na pulis. Hindi lang sa Davao City. Alam niyo bakit? Kasi di ba merong tayong eleksyon paparating? Merong gun ban, merong COMELEC checkpoint. All over the Philippines, merong checkpoint. Luzon, Visayas, Mindanao, including Metro Manila. Di ba? Yung pag-deployment ng mga pulis, yun ay parte ng paghahanda sa eleksyon. Kahapon, nagpuntahan yung mga pulis dun sa Davao International Airport. Parte lang ng kailang drill yan. Drill lang nila yan. Hindi naman po maiwasan na maliban sa checkpoint, maliban sa COMELEC checkpoint dahil naghahanda ang mga otoridad sa eleksyon, kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest, talaga namang, sabi ko nga sa inyo, huhulihin talaga si Duterte. No exemption sa warrant of arrest. No exemption sa court order. Kung doon sa court order, warrant of arrest nakapangalan kung sino ang dapat hulihin, huhulihin talaga. Walang pwedeng makapigil yan. Hindi pwedeng pigilan ng Philippine authorities, Philippine government, ang warrant of arrest kung ilalabas ito ng ICC.
Ang gagawin ng Philippine government, makipag-ugnayan lang. Kung ang gagamitin nila ay Interpol ng NBI. Makikipag-ugnayan lang yan sa Interpol o sa pulis kung kinakailangan. So bahagi lang po ng paghahanda ng ating kapulisan sa oras na merong pangailangan. Di ba mas maganda nga yung mga pulis laging nakahanda? May mga drill, paghahanda, exercise, o deployment, kung ano, normal lang yan. Kasi ng trabaho nila, in case na mayroong pangangailangan ng mamamayan o may papatupad ang mga batas, like court order o kung ano man, ang pulis po ay talagang laging nakaalala yan. So normal lang po, nagpanik lang sila, bakit daw, actually yung nagpuntahan ng mga pulis sa Davao Airport, sandali lang naman eh. Hindi naman sila 24 hours na nakabase dun eh. Sandali lang. Noong kahapon na umaga, umalis na rin eh. So party lang yun. Masyado lang ho nagpapanik, pinalala ka nila na para bang akala mo may kaguluhan na. Akala mo, hindi po. Kahit naman si Digong Duterte, hindi siya naniniwala. Pinagmumura na naman nga minura na naman yung ICC doon sa pagsalita niya sa Davao, sa Hong Kong. Ayaw ko na i-play kasi baka maka-copyright tayo. Kasi event niya ng SMNI, event niya ng kampo ni Kibuloy. Mga member ni Kibuloy yung nandoon. Sila lang yan, ba't naman tayo makikialam? So, inire-relay ko lang sa inyo, si Digong, nagmumura na naman doon. Wala nang kasawaan ng pagmumura. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, walang pwedeng makapigil. Talagang huhulihin siya sa oras na mayroong warrant of arrest. So sa ngayon, wala naman pong nagko-confirm na mayroong warrant of arrest. Ako maniniwala may warrant of arrest kung mayroon ng black and white. Meron na pinapakita ang mga otoridad. Although hindi yata gagawin nila, iba yata ang ICC. Ang ICC, walang mahilig sa press conference eh. Tayo lang naman mga Pilipino at mga politikong Pilipino mahilig sa media, social media, press conference eh. Ang ICC hindi. Pag nag-order yan, kung sino ang inutusan at inatasan, gagawin lang nila yon. Sa ngayon, dahil na pumasok nga itong weekend, wala hong makapagkumpirma sa mga Philippine authorities. Malaso ng Malacanang, NBI, Police, DOJ, walang kumpirmasyon. Kasi nga, walang pasok kahapon. Ngayong araw na ito, kung ano man ang development, sila na hong magpapahayag niya. Sigurado ngayong araw na ito, haharap muli si Undersecretary Claire Castro sa Malacanang press corps, itatanong yan. So, liliwanagin yan. Pero again, pinaninindigan ko at pinaniniwalaan ko, kahit sino, basta mayroong court order, warrant of arrest, ay talagang huhulihin yan. Kahit pa ang dating Pangulo. Lalo na ngayon, sibilyan na po si dating Pangulong Duterte. Na walang ginawa kundi sa lahat ng pagsalita, puro pagmumura. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Hindi po sila nagsasawa sa pagmumura ni Digong. Bagkus tuwang-tuwa pa nga sila kapag nagmumura si Digong, pero hindi nila alam ito ay sign ng kahinaan. Kapag wala nang masabi at kapag kailangan na ni Digong na magmatapang, magpaastig, magpasikat sa kanyang mga speech, ay nako, magmumura na siya, di ba? Yun yung punchline niya para makuha niya ang masang Pilipino, ugaling squatter, ugaling kalye, asal-aso, yung putak lang ng putak, maingay lang, pero di ba walang bearing. May kasabihan nga sa mga kaibigan natin sinasabi, why pulos? Kasi kung talagang etong si Digong ay talagang magaling na presidente at may nagawa, hindi po tayo ibabaon sa utang niyan. Doon pa lang sa binaon tayo sa utang ni Digong, hindi na natin siya dapat pagkatiwalaan. Mas yumaman pa yung mga tsekwa niyang kaibigan kaysa sa mga Pilipino na hanggang ngayon nagdarahop at nagbabayad ng kanyang mga inutang. Kaya alam niyo po, wala makakapigil kay Digong na magmura. Pero wala ring makakapigil sa ICC. Walang magagawa ang ating gobyerno kapag po pinag-utos na ipatupad na ang warrant of arrest ni Digong. Kahit nasa ilalim pa yan ng lupa, magtago yan sa kuweba, o magtago yan sa kahit saan panlupalop, mahuhuli yan. Si Kibulok nga nahuli Alam mo si Duterte, tinulungan ko din yan from 2025 hanggang 2022. Dahil nanalo nga siya, nirespeto natin bilang Pangulo. Pero tiniis ko yung kanyang mga pagmumura sa mga Pilipino.
on television, national, at kung ano sinong pinagmumura niya. Kasi siya ang presidente natin, wala tayong magawa eh. Hindi naman siya maidemanda ng mga panahon yan kasi ang nakaupong presidente hindi pwedeng kasuhan. Pero grabe yung kanyang pinagagawa. So kaya pagkatapos ng kanyang administrasyon, inaasahan ko tutulong siya sa inilagay ng taong bayan na si Pangulong Marcos bilang Pangulo. Aba hindi siya tumulong. Dapat ang outgoing president ng mga panahon siya nagdideklara ng pagsuporta sa incoming government para may magandang transition at ang taong bayan hindi maligaw para maganda ang unity o pagtutulungan. Hindi. Siya yung unang-unang bumatikos. Paano mo naman sasamahan yung ganyang klaseng tao na pagbumura at personal ang ginawa? So, yun ang isa sa dahilan kung bakit ako'y himiwalay na sa kanya. Tapos na ang term niya. Pangalawa, hindi naman siya tumulong. Kasi ako naniniwala at ang prinsipyo, pag Pilipino ka, tulungan mo ang gobyerno. Pag Pilipino ka, pag malasakitan mo ang taong bayan at ang gobyerno. Dapat kung Pilipino ka, huwag kang pasaway, huwag kang pabigat, huwag kang pag-umpisahan ng gulo, huwag kang pag-umpisahan ng destabilization. Kaya ano ba ginawa ni Duterte? Paano mo sasamahan niya? Di ba? Yung walang ginawa kundi magmura at manlait lahat-lahat na ang piling niya siya hari, ang piling siya ang presidente. Hindi pwede yan. Ngayon ay civilian na. Totally, wala na siyang immunity. Kaya patong-patong na ang kanyang kaso. Inciting to sedition, kung ano-anong mga kasong nakapal sa kanya, at yan nga, puro criminal yan. ICC at saka dito sa Pilipinas. Yun po yun. So huwag niyong isipin, huwag kayong maniwala sa DDS, huwag kayong maniwala sa kanilang mga vlogger na si Duterte ay mayroong exemption or pinapalabas na sila'y makapangyarihan. Hindi. Wala nang kapangyarihan si Duterte. Maniwala kayo. Siya ay pangkaraniwang mamamayan. Pag siya inisyuhan ng warrant of arrest, walang magagawa ang Philippine government, NBI o police kung hindi ipatupad ang warrant of arrest. At ito ang tandaan nyo. Ang ICC, hindi basta-basta manghihimasok dito. Dahil ang proseso dyan, sa oras na meron silang warrant of arrest at meron silang kailangan, sa kahit sa saang bansa, makikipag-coordinate yan sa gobyerno para sa pagpapatupad ng kanilang gustong mangyari. Halimbawa, nag-issue ng warrant of arrest. Hindi basta-basta pupunta rito ang ICC at manghuhuli. Hindi. Makikipag-ugnayan yan sa Philippine Authority. Ipapaalam niya sa Philippine government. O Philippine government, meron kaming warrant of arrest dito laban kay Digong Duterte at kung sino-sino yan. Ganun po ang coordination. Hindi basta papasok dito na walang pakialam sa Philippine government. Hindi po ganun. Huwag kayong maniwala doon sa hindi nakakaintindi ng rules, pagpapatupad ng mga batas tungkol sa pag-aresto, pag-iimbita sa isang personalidad na mayroong mga kaso at mayroong complainant, may reklamo na galing sa mga Pilipino. Okay? Hindi basta darating dito ang ICC para maghuli at walang pakialam sa Philippine government. Hindi po ganon. Tandaan niyo, sasabihin ko, makikipag-coordinate sila sa ating mga otoridad. Department of Justice, Department of Foreign Affairs siguro, at Office of the President. Then, ang Office of the President, yan ang mag-decide. Kung sabi ng ICC, Interpol ang kailang gagamitin, makikipag-ugnayan yan sa Philippine Interpol. Then, bibigyan ng go signal yan ang ating pamahalaan pag Interpol. Makikipag-ugnayan lang ang police for security para sa implementation ng warrant of arrest sa oras na dumating. Yung mga deployment ng mga pulis ngayon, kung saan man meron, sa Davao, kung saan man, bahagi yan ng paghahanda. Dahil ang kanilang dating, sila'y tutulong lang sa kung sino mang law enforcement agency na magpapatupad ng warrant of arrest sakaling dumating. Halimbawa, nandito na yung warrant. Hindi pa pinatupad itong weekend. May coordination yan. Pag ngayong araw na ito, dahil Monday na ho dito sa Pilipinas, pag kinumpirma ng Philippine government na meron ng warrant of arrest, meron ng coordination gagawin niya. Okay? Yung paghahanda ng mga police, drill o kung ano man deployment na ginawa sa Davao, maaaring party lang yan. Pero wala pang hawak na warrant of arrest na kinukonfirm ang mga otoridad. Okay? Hindi po pwedeng pigilan ng Philippine government, lalo na sa panahong ito, ang warrant of arrest. Although ang paninindigan ng ating administrasyon under President Marcos ay hindi makikipag-coordinate. Noon yun, hanggang ngayon siguro ganyan pa rin. Pero kung nyo mapapansin, eto kung mapapansin nyo, mula nang italaga at kinuha ni Pangulong Marcos si Attorney Claire Castro, Malacanang press officer,
Communication Undersecretary, iba ang nangyari. Malaking malaki ang pagkakaiba. Ano yun? Bumanat na. Dumipensa na. Iba na ang dating ng Malacanang. Binanata na si dating Pangulong Duterte. Binanata na ang mga kritiko. Binanata na ang mga vlogger. Binanata na ang mga nagpapakalat ng fake news. At ang pagbanat na ito at pagdepensang ito at offensive, defensive na ginagalaw ni Castro, may approval yan coming from the President Bongbong Marcos Jr. Dahil tandaan nyo, hindi gagawin ni Castro, Joseph Castro, ang kanyang mga pahayag kung walang go signal sa Pangulo Marcos. Kaya humalaki ang pagkakaiba. At kung yumago nito, bago dumating si Joseph Castro, marami na ring interview, ambush interview kay Pangulong Marcos, bumanat na siya. Pagpasok nitong 2025, bumanat na siya. Hindi man niya pinangalanan si dating Pangulong Duterte dahil ayaw niyang ibaba yung kanyang level sa ganyan, pinipitik na ni Pangulong Marcos. Dating administration, dating leader, ganun lang sinasabi niya. Hindi niya tinukoy kahit minsan ang pangalan ng dating Pangulo at ng mga Duterte. Basta sinasabi niya yung mga kritiko, ganito, ginagano niya. So, nagsimula na. So, maaring lalong malaki ang pagkakaiba ng magiging desisyon ng Pangulong Marcos at ng Philippine government sa oras na humingi ng tulong ang ICC. Kung ano bang araw at oras ito. Malamang iba na po ang maaaring mangyari talaga. At itong mga galaw ng ating mga otoridad ngayon, merong exercise o drill na ginagawa ang pulis sa airport, sa Davao at kung saan, bahagi yan ng paghahanda. Don't panic. Yan lang po yung sinasabi bilang analysis natin at opinion dito sa isong ito. Ulitin ko para hindi kayo maligaw. Wala pang kumpirmasyon coming from Malacanang Palace, government official at maging sa ICC na merong warrant of arrest. Pero hindi ibig sabihin natin panghahawakan yan. Posibleng meron na nga, ayaw lang sabihin pa. Diba? At yung deployment ng mga otoridad, normal lang yan. Sa buong Pilipinas, meron checkpoint, Comelec checkpoint kasi nag-i-election tayo. Deployment ng ibang mga pulis kung saan man lugar, bahagi ng paghahanda sa kung ano man. Kasi yan ay trabaho nila. Don't panic. Okay? At ito ang pakakatandaan nyo. No exemption sa batas. Maliban sa Pangulo na siyang nakaupo ngayon. Merong immunity ang nakaupong Pangulo. Okay? Mula sa Vice President hanggang sa Barangay Chairman, hanggang sa Barangay Tanod at mga sibilyan, gaano mang ka-impluensya, kayaman at sino ka man, no one is above the law. So kapag nagkaroon ng court order, ipatutupad dyan ng mga otoridad. Kung sinong aatasan, gagawin nila yan. Kaya ngayon ang ating title ngayon, Digong Duterte, huhulihin talaga pag merong warrant of arrest. Hindi yan maharangan ng pagbumura. Hindi maharangan niya ng people power. Hindi maharangan niya ng kung ano-ano. Wala pong pwedeng pumigil dyan. Tama naman po yung sinabi ni Sir Mike Abe. Wala po talagang makakapigil sa warrant of arrest ni Digong mula sa ICC. Ngayon po, ito katulad niyan. Maaaring wala pong nagkukumpirma sa ating gobyerno pero meron po dito meron pong nagkukumpirma dito naman sa mga periodiko. Una nang kinumpirma po ng Rappler, ngayon naman po The Manila Times. Kinumpirma po ng Manila Times at nakalagay po dito, Interpol issues red notice versus ex-president. 7,000 strong force to arrest Duterte. The Philippine National Police is in a heightened alert and is preparing to deploy thousands of napakarami thousands of policemen to arrest former President Rodrigo Duterte following the issuance of a red notice by the International Criminal Police Organization, Interpol. Ayan na po. Kinumpirma po ng Manila Times. Hindi naman po magloloko ang Rappler at ang Manila Times. Diba? Maaring sa gobyerno po natin, iniiwasan nila na mabulilyaso ang gagawin po na paghuli ng Interpol. Pero, diba, ang mga periodiko po, syempre, ilalabas po nila yung balita na yan dahil kailangan pong malaman ng taong bayan yan. So ngayon, di ba, maninimbang si Digong. Uuwi pa ba siya dahil meron na siyang red notice from Interpol?
Or siya ba ay uuwi at magmamatapang para ipakita na kunwari ay hindi siya takot at magpapaawa effect, pabicting effect sa kanyang mga followers para makakuha ng simpatya. Pero kahit ano po ang gawin nila, mag-people power sila, kahit ano pa gawin nila, kahit maghakbang ng mautog sila araw-araw, 24 oras, hindi po nila mapipigilan ang paghuli kay Digong. Okay? Yan ang totoo. Okay? Huwag kayong magpapaniwala sa mga disinformation o fake news ng kanilang kampo na ginagalit ang taong bayan na iba ang pinapalabas kasi yun naman talaga ang kailang ginagawa. Halos 2 taon na. Puro panlilinlang. Puro panggagalit sa mamamayang Pilipino para magalit sa gobyernong ito. Ay kaso hindi nila alam, professional ang mga Pilipino. Matatalino na ang mga Pilipino, hindi na nagpapagamit, binabasa, pinakikinggan lang ang kailang balita, pero hindi naniniwala doon. Kaya naman ako, alam natin kung ano ang mga nangyayari, ipinapaliwanag natin. Especially dito sa Mike Abby Opinions at yung ating isa pang channel, MA Pinoy TV, kasi yung pong Mike Abby Opinions channel natin, binibigyan natin ng analysis at opinion ang mga nangyayari sa aking personal na pagsusuri, pag-aaral sa kung ano. Okay? Walang pwedeng makalusot. Pag court order, walang pwedeng bumali dyan. Court pa rin. Pag nag-issue ng court order, ang korte, ng warrant of arrest, sila lang ang pwedeng bumawi nun. Hindi yung pwedeng harangan ng kahit anong korte. Hindi po. At kahit sa nandudon, huhulihin ng mga otoridad. Diba? Kasi yan ang court. Natandaan yung nangyari doon sa Davao, kay Kikibuloy. Court order yun. Walang nagawa ang PNP kung hindi sumunod sa court order. Although minasama nila. Binakbakan ng gobyerno, pinersonal si Janet Torre, pero wala rin nangyari. Nahuli rin, bumagsak din sa kamay ng batas si Kibuloy. Ganon din si Duterte. Akala ba nyo si Duterte pag may warrant of arrest, hindi yan huhulihin? Nagkakamali kayo. Huhulihin yan kahit saan makita yan. Ang warrant of arrest, hindi yan pwedeng itago. Yan ay ipatutupad sa oras na makita yung subject ng warrant of arrest. Hindi yan makukuha sa pagmumura. Mumurahe sa banta ni, di ba? Banta ni Duterte ron, hindi siya magpapahuli, nakikipagbarilan siya. Di gawin niya yun. Wala naman tayo magagawa, kaya nang gusto niya. Di makipagbarilan siya. Murahin niya ng murahin yung mga otoridad. Nasa kanya yun. Pero hindi susuko ang gobyerno at hindi susuko ang nag-issue ng warrant of arrest sa pagbabantang ganyan. Dahil lang pagbabanta, salita lang yan. Pag siya gumawa ng lampas sa kanya sinasabi, ay kaya nga may otoridad eh. Hindi naman mananahimik ang mga otoridad sa mga banta ng mga may warrant of arrest. Di ba? Kaya nga armado yung mga otoridad eh. Para ipagtanggol ang sarili at ipagtanggol ang mamamayan. Sa tingin niyo, sabi ni Duterte, hindi siya magpapahuli ng buhay ng mga panahong yon hanggang ngayon. Salita lang yon. Di subukan niya. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga otoridad. Kung luluhod ba sa kanya mga otoridad o matatakot sa kanya, tingnan natin. Di ba? Puro salita lang yan. Di ba? Ayan po, ha? Kaya basta sa oras na lumabas ang warrant of arrest, sigurado magkaka-arestuhan. Ngayon ang tanong, babalik pa ba si Duterte sa Maynila, sa Pilipinas? Hindi ko alam yun. Buhay niya yan eh. Kung doon na siya sa Hong Kong, nasa kanya yun. Kung magpunta ng China, dahil total ang Hong Kong, China na rin yan eh. Kung umikot-ikot na siya sa China, nasa kanya yun. Buhay niya yan eh. Pero kung halimbawa may warrant of arrest, hindi naman siya makakawala kasi Interpol ang gagamitin. Although siya ay pwede bigyan ng proteksyon, ewan ko kung gagawin ng China yon. Ano bang pakinabang ng China kay Duterte? Wala na. Kasi hindi na presidente yan. Alam mo, ang ibang mga bansa, ang mga head of state ng iba't ibang mga bansa, susuportahan ka lang yan pag nagkaw ay presidente, nakaupo ka. Pero pag hindi ka na presidente, wala nang respeto yung mga yan. Kasi wala na silang pakinabang sa'yo. Business lang naman yan eh. Katingin ba ninyo yung Chinese government? Magpapakamatay para kay Duterte. Katingin ba ninyo, bibigyan ng proteksyon no? 100%, 1,000% ng Chinese government si Duterte. Kung bibigyan man yan, utang na loob yan, pero hindi pang habang panahon. Lalo na kung mayroong court order. Di ba? Ang court order kasi ng ICC, international yan. So, international police ang gagamitin. Kahit saan. O, di ba? Kahit saan siya magpunta, hahanapin siya ng Interpol. Ay, hindi naman siya makakapunta sa Amerika dahil galit siya sa Amerika. Hindi naman baka hindi siya tanggapin doon. O, China lang ang pupuntahan, pero meron ding Interpol dyan. Ha?
Kaya kung uuwi siya, nasa kanya yun. Kung hindi, nasa kanya rin yun. Pero kung may warrant of arrest, hahanapin siya. Pag nakita siya, ipatutupad yung warrant of arrest. Ayan, malinaw na. Sana ho nakaintindihan nyo, ha? Di bali yung mga troll at saka baser, saradong isip ng mga yan. Huwag na natin pansinin ito, huwag natin patuloy yung mga yan. Samantala, mag-amang Duterte at Sara Duterte, babalik ka ba? Ay, hindi ko nga alam. Hindi bumalik siya kung gusto nila. Kung hindi naman, nasa kanila rin yun. Okay? At yung, ang malaking epekto niya sa mga kandidato nila. Yung mga Duterte team candidate. Kasi pagka ganyan, kung ano man ang mangyari, talaga makakanya-kanya yan. Mapapag-iwanan yung mga kandidato. Una-una, si Bato de la Rosa, kasama rin yata yun. Si Bongo yata. Ayaw ko si Bongo kung kasama. Si Sara Duterte mukhang kasama rin. Yan sa problema sa ICC. Si Bongo mukhang hindi yata kasama sa issue ng ICC. Si Bato de la Rosa, si Sara Duterte, at Digong Duterte, alam ko yan at saka yung mga ibang general o pulis. Yan yung may kaso sa ICC kung di tayo nagkakamali. Tingnan natin kung ano mangyayari niya. So habang nagbablog po tayo, nakita nga po natin itong balita na ito ng The Manila Times na ipinost po. Nakita natin to sa FB. Ayan 7,000 strong force to arrest Duterte. Kasi kailangan talaga na madami, kailangan talaga po na mahuli itong si Digong. Kasi po ang Interpol, pag po naglabas ito ng red notice, kung maalala ninyo, katulad po ng ginawa kay Arnie Tevez doon po sa Timor-Leste, ay agad-agad po siyang hinuli ng Interpol. So ngayon po si Digong, kahit nasa ang lupalo po ito ng mundo, basta meron pong Interpol doon sa bansa na kanyang pinuntahan, ay posible na po siyang mahuli at maiuwi po o madala po dito sa Pilipinas. Pwede rin naman naidiretso na siya sa The Hague, doon po sa headquarters ng ICC. So ito na po 'yun. 'Di ba? At least 'di ba nakapagpasalamat pa si Digong sa kanyang mga followers. Nakapagpasalamat pa si Digong sa mga utu-utu niyang mga followers, 'di ba? Yan ang yan ang importante, 'di ba? Kahit papaano, 'di ba? Nakapagpasalamat pa si Digong sa mga utu-utong Dutertards. Diba? Ngayon, mayroon po mga nagsabi, magkakagulo daw kapag hinuli daw si Digong. Ipakita nyo ngayon yung sinasabi ninyo. Diba? Yung mga nag-inciting to sedition, yung mga nagbabanta sa gobyerno, ngayon nyo ilabas ang mga tapang nyo, ngayon nyo ilabas ang inyong mga pagbabanta kapag hinuli na si Digong. Diba? Kaya po, alam ko naman na sa daloy ng pananalita ni Digong, alam niya na meron pong warrant of arrest na siya sa ICC. At sinabi rin naman ni Harry Roque sa isang panayam na sinabi po niya na ang alam daw po niya, meron na rin daw pong warrant of arrest si Digong para naman po sa inciting to sedition na kaso sa ating bansa. So, kung ano man po yan, kung ano man po ang katotohanan yan, isa lang po ibig sabihin yan. The collapse of Duterte is coming. Katulad nung tulay na kanyang pinagawa, na kanyang nung panahon ng kanyang panunungkulan ay ginawa, palpak, gumuho, ganun din ang magiging political career ni Digong. Babagsak din si Digong. At kasama niyang babagsak ang kanyang mga senatoriables. Ang unang-unang maapektuhan po dito, sabi ni Sir Mike Abe, ay ang mga senatoriables ni Digong. Tama, bakit? Boboto pa ba mga Pilipino sa mga katulad nila Philip Salvador na bukod sa mga mangmang, walang alam, si Jimmy Bondoc, si Willie Revillame, mga tutato ni Digong. Hindi po boboto ang mga Pilipino sa mga tuta ng kriminal. Sumusuporta sa kriminal at sumusuporta sa manyakol na si Kibulok na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral at kapag pinagsawaan niya na, pinapahiram pa sa kanyang mga tropa pips. So, abangan po natin ang update dito sa balita na ito. Dito po sa sinasabing 7,000 strong force to arrest Duterte. Sige, wag na lang di ba? Kung simulation lamang 'yan, kung yan ay practice lamang yung ginawa doon sa Davao City, sige, practice na lang 'yan, di ba? Maniwala na lang tayo na practice 'yan. Pero
Hindi po mangloloko ang mga periodiko at ang yan, The Manila Times at ang Rappler. Hindi po sila mangloloko dahil nakasalalay po ang kanilang prangkisa sa kapag gumawa sila ng fake news. So, ibig sabihin, may katotohanan to na si Digong po ay dadamputin na ng Interpol at naglabas na ang Interpol ng red notice. So, abangan natin yung update dyan. So, ingat po kayo. Salamat sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.